Alias POV. Dinig na dinig ko ang malakas na halakhak ni Ate Rebecca. Siya yun. Bumalik na ang tunay na Rebecca. Anong ibig sabihin nito? Ang masisigla niyang halakhak na parang isang nagtagumpay na witch sa kanyang plano? Ate Rebecca, nakikipaglaro ka ba sa akin? Sa amin ni Vladimir? Nakakatuwa naman na pati si Daddy galit na galit kay Talia. Hindi ako makapaniwala na kinampihan na ako ni Daddy at pinagtanggol nga ako kay Talia. At narinig mo bang sinabi ni Daddy? Kahit magsinungaling siya at idiin si Talia, na siya ang mali sa sitwasyon na ito, ginawa niya para sa akin. Sobrang natutuwa ako sa nangyayari ngayon. At simula pa nga lang yan. Saka si Vladimir naman, harapan niya akong sinuyo kahit nasarapan niya si Talia. Siguradong durog na durog ang puso ni Talia. Ahahaha! Nakita mo bang reaksyon ni Talia? Maiiyak na siya at ang tapang niya para pigilan ang kanyang sarili. Saka muli kong narinig ang masisigla nilang halakhak ulit. Para saan at iiyak ako? Diba? Sayang naman kasi plano naman talaga ito mangyari ni Rebecca. At hindi nga siya nagtagumpay na paiyakin ako. Hindi ako iiyak dahil sa kawalang hiyaan na ginagawa ni Ate Rebecca. Hindi. Hindi man lang dinipensahan ni Talia ang kanyang sarili. Dahil ata palagi siyang nababara. Napakatanga niya. Sirang-sira ng imahe niya kay Vladimir. Dahil nga sa mga sinabi niyo. Nalinis niyo pa yung sarili niyo kay Vladimir dahil ang galing. Sinabi niyo wala kayong kaalam-alam na meron akong gusto kay Vladimir at inilihim lang yun ni Talia sa inyo. Huli si Talia. Sino bang kausap ni Ate Rebecca? Kaya lang naiinis talaga ako kay Talia. Hindi siya sumang-ayon sa gusto kong mangyari sa kanya kanina. Ang gusto ko magalit siya. Depensahan niya ang kanyang sarili na magmukha siyang traitor talaga sa harapan ni Vladimir. Yan pala talagang plano mo, Rebecca. Mabuti na lang talaga hindi ko ginawa. Thanks, at kahit paano mahaba lang talagang pasensya ko. In fairness, sadya lang atang kinaawaan siya ng tadhana para nga hindi mangyari ang gusto kong mangyari. Kagaya na lang noon. Kung hindi lang siya sinagip ni Vladimir ng gabing yun, sirang-sira na dapat siya sa inutusan kong mga lalaking pagsamantalahan ang gaga. At hindi ko pa inaasahan sa gabing mismong yun, may mangyayari sa kanilang dalawa ni Vladimir. Tinatraidor ako ng tadhana. Buiset, naiinis ako na sobra. Malandi ang si Talia. Napakalandi niya. Galit na galit ako at halos nga mabaliw ako na makita kong iskandal ni Talia sa gabing yun ang katalik. Hindi ang lalaking inutusan ko, kung hindi nga si Vladimir. Ang swerte pa rin niya sa lagay na yun. Buiset, ang mga tarantadong yun, ang kabiguan nila ang dahilan kung bakit naikasal sa Vladimir at Talia. Halos hindi ako makahinga sa narinig ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung hindi ikuyom ang dalawa kong kamay. Ibig sabihin lang ng mga narinig ko ngayon kay Ate Rebecca, siya ang dahilan kung bakit muntikan na ako mapagsamantalahan? Klarong narinig ko na utos niya yun, hindi dahil sa pagkakamali ni Secretary Philip, kung hindi sa araw na yun kampante si Ate Rebecca na may masamang mangyari sa akin. Ate Rebecca, tuluyan na ata nadurog ang puso ko para sa'yo. Anong ba talagang ginawa ko para gawin mo ito sa akin? Matagal mo na bang pinag-iinitan ang buhay ko? Bata pa lang tayo, gusto mo na akong patayin at pilit kong tinatanggi yun sa aking sarili. Kasi nakikita ko pa rin sa'yo na nakakatanda ka sa akin. Labis kitang tinitingal at nire-respeto. At handang-handa naman sana akong magparaya. Alam mo din na pilit kong tinatanggihan ang arranged marriage sa pagitan namin ni Vladimir. Alam mo yun, pero sa ngayon hindi ako natutuwa na malaman ito. Naninigas bigla ang aking loob at nagtatalo ang aking isipan kung susugod ba ako sa loob ng silid para nga kumprontahin si Ate Rebecca. Ngunit hindi ko magawang lunukin ang mga nalaman ko ngayon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Ano naman ngayon kung nalaman ko ito, hindi ba? Wala namang mangyayari at baka may nga mas masama pang mangyari sa akin na hindi ko maaring hayaan na mangyari sa akin. Ang baby ko, ang madadami lang dito. Ang katotohanan na sa tingin ko yun ang kailangan kong harapin balang araw. Hindi talaga sa ngayon. Hindi. Lumitaw na nga ang katotohanan ngunit wala naman talaga akong sapat na lakas para harapin ito ngayon din. Lalo na hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito sa akin ni Ate Rebecca. Kilala ko si Ate Rebecca kahit paano. Ang tunay niyang ugali. Medyo nga may kayabangan, kasungitan, at pagmamalaki sa sarili niya. At ang mga ugaling niyan hindi ko nga paniniwalaan. Masungit pero alam ko may kabaitan sa kanya. Masasakit ang lumalabas na salita sa bibig niya. Ngunit hindi naman ata niya yun sinasadya. Pero ngayon, kailangan ko na ata maniwala na hindi ganoon si Ate Rebecca. At kanina lang,
Lahat nga ng magagandang katangian na akala ko meron nga siya ay pinakita niya kanina. Nangibabaw ang malaanghel niyang pag-uugali at isang mukha ng isang kapatid na humihingi pa ng awa para sa akin at ipinagtatanggal ako kay mama at papa. Dinaya lang pala ni Ate Rebecca ang pinakita niya sa akin, lalo na sa harapan ni Vladimir. Siguro ginawa niya yun dahil nga nandun kanina ang presensya ni Vladimir. Nakakalokang pinagagagawa niya. Sa ngayon, sa paningin nga ni Vladimir, si Ate Rebecca ang dihado. Ang pinakamamahal niya inaapi ng isang kagaya ko. Lalo nang napatunayan ata ni Vladimir kanina na si Ate Rebecca ang pinakamabait sa kanyang pandinig at paningin. Biglang naging malambing at madaling nga makausap sa mata ng lahat. Pero sa totoo lang, noon palang mataas na talagang paningin ko kay Ate Rebecca. Nire-respeto ko siya bilang isang masipag at magaling na doktor. Ate Rebecca, kailangan bang maglaho itong respeto ko rin sa'yo? Naku naman kasi Rebecca, dapat pinaalam mo sa akin ang plano mo para maayos na nangyari yun kay Talia. Di sana nadungisan na nga ng ibang lalaki si Talia bago pa man ikasal sila ni Vladimir. Kung nangyari yun, tsak na kamumuhian siya ng Old Master Doralte. Di, wala na talaga tayong problema. Kumpirmado na ang kinakausap ni Ate Rebecca sa loob ng silid ay si Mama, si Doktora Carlota. Nakakaiyak. Tuluyan na ata nila akong tinalikuran. Nais pa nilang itolerate bigla si Ate Rebecca sa kanyang ginagawa. Ma'am, ayaw niyo naman ako sang ayunan noon sa plano ko para kay Vladimir. Nagawa pa nga niyo si Taliang ilatag sa arranged marriage na hinihingi ng Old Master Doralte. At kung hindi pa dumating ang swerte ko, alam kong tuluyan niyo na akong iiwan sa ere. Iniisip lang namin noon ang kaligtasan mo, Rebecca. Inakala ko na may masamang mangyayari sa iyo kaya si Talia ang pinagkasundo namin. Alam mo din naman na mangyayari sa mga babaeng pinagkakasundo kay Vladimir. Kahit na ma'am. Ngunit sa tingin mo ma'am, ano ang magandang susunod na gagawin para tuluyan nang masira yan si Talia at ang kasal nila ni Vladimir? Ayoko na tumagal pa si Talia sa posisyon niya bilang Madam Doralte. Kahit isang segundo lang, naiinis ako sa kanya. Sobra-sobrang pagkairita ko sa kanya kanina. Kahit paano pinagtanggol pa rin siya ni Vladimir sa inyo at yung suot niya at ayos ng bruha. Dapat akin ang lahat ng yon. Sobra ako nang gigigil at hindi ko na alam kung saan ko ito sisilid. At kapag hindi ako nakapagtimpi, baka nga mapatay ko pa yung si Talia. Akin lang dapat si Vladimir. Akin lang. Hay naku Rebecca, ang boses na yun. Boses ni Papa at parang nanggaling ata ito sa terrace ni Ate Rebecca para hindi ito kaagad marinig ang boses nito. Simple lang naman ang kailangan mong gawin. Nakita mo naman kung gaano nag-alala sa'yo si Vladimir kanina. Sabihin mo lang ang salitang hiwalayan niya si Talia, kaagad niyang hihiwalay ng walang modong si Talia. Ang kapal ng mukha niya para sagutin ako ng ganun. Saka napubuntong hininga si Dr. Walter at tumawa naman si Dr. Carlota. Natutuwa ata sa mga pinagsasabi sa paligid niya ngayon. Tama ang papa mo Rebecca. Tsak kaagad hihiwalayan ni Vladimir kaagad si Talia. Paano ang Old Master Doralte na botong-boto kay Talia at pinoprotektahan niya ang kasal nilang dalawa? Hindi si Vladimir ang inaalala ko, kung hindi ang Old Master Doralte nga. Sus naman, mag-iisang anak ni Daniel si Vladimir. Mahilig lang matandang yun sa pananakot ngunit kung tungkol sa anak niya, hindi yun magdadalawang isip na sumuporta. Kailangan lang manindigan ni Vladimir para sa'yo. Simple, kung yun talagang mahal ka ni Vladimir. Dad, mahal ako ni Vladimir. Mahal niya ako. Walter naman. Shh, mahal ka niya Rebecca. Pinagbibiro ka lang ng papa mo. Ikaw talagang mahal ni Vladimir at kahit na anong mangyari talagang nakatadhana sa'yo maging Madam Doralte. Talaga lang ma'am, ako ang mahal ni Vladimir, walang iba. Saka sino naman yang si Talia? Ang kapal ng mukha niya para guluhin ang buhay ko? Ang kapal ng mukha niyang labanan ako para kay Vladimir. Ako ang kinampihan ni Vladimir. Sino ang wasak? Hindi ba siya? Kawawang Talia. Kung hindi lang nagmatch ang bone marrow namin noon, hindi naman talaga siya makakatapak sa pamamahay natin. Alam niyo ba ma'am, dad na nandidiri ako sa tuwing tinatawag ko siyang kapatid? Yaks! Ang kapal ng mukha niya. Saan mo kasi yan napulot dad? Bone marrow? Bago ito Ngayon ko lang ito narinig. Yun ba ang dahilan kung bakit inampun nila ako at inilihim ang tungkol sa pagkatao ko? Hindi para sa ikakabuti kong ginagawa nila? Kung hindi iniisip nilang kalagayan ni Ate Rebecca? Kailangan ni Ate Rebecca ng bone marrow ko at nandidiri talaga si Rebecca sa akin kapag tinatawag niya akong kapatid. Pagkatapos nila akong idaan sa operasyon para lang mailigtas siya. Si Ate Rebecca pala ang may malaking utang na loob sa akin, hindi ako. Ang galing nilang magpanggap.
Para lang talaga sa kapakanan ni Rebecca ang iniisip nila, hindi ang ikakabuti ko. Ibig lang sabihin kapag wala ako sa bahay, walang halaga ako sa kanila. Napakalaking biro naman ito. Sa totoo lang tuluyan ko nang naramdaman ng panlalamig ng katawan ko. Ako ang dapat na mainis at wala silang karapatan na mainis sa akin. Sa kabila ng ginawa ko kay Ate Rebecca, heto pa talagang isusukli nila sa akin? Dapat pala matagal nang wala si Ate Rebecca. Diyos ko po, ayoko maging masama. Parang masusuka ako sa pait na nararamdaman ko ngayon dahil sa hindi mawaring mapait na katotohanan. Oo, ampun nila ako. Inampun nila ako para kay Ate Rebecca. Ngayon na hindi na nila ako kailangan, ibabasura na nga nila ako. Hindi ako papayag. Hindi basura ang buhay kong ito. Galing sa isang lansangan, humingi ako ng senyalis na siya na ang hinahanap naming donor. At yun nga, naging compatible ang bone marrow yung dalawa. Sa lansangan na bigla na lang dinampot, paano kung hinahanap na nga ako ng mga magulang ko? Napakasama yung pamilya. Nakakaiyak. Pero hindi ko nga magawang magpatuloy ng luha sa sobrang galit na nararamdaman ko. Anyway, never mind. Pero sobra talaga akong naiinis. Sinadya ko pa naman itong peking pagpapakamatay para iwan ni Vladimir si Talia kaagad-agad. Pero hindi, dahil bago ko pa man siya makausap, ang lintik na sekretarya niya tumawag kanina para mabwisit ako. Kailangan niya umalis kaagad at sumunod kay Talia dahil sa isang emergency meeting. Nakakainis! Reklamo nga ni Ate Rebecca. Nakahinga ako ng malalim na marinig ko ito. Hindi seryoso si Ate Rebecca na magpakamatay. Gawa-gawa niya lang ito. Isang eksena para nga makumbinsin niya si Vladimir na iwan ako. Nakakaloka? Anong kinain ni Ate Rebecca para maging ganito siya kasama? Ngayon nagtataka ako paano magkakagustong isang kagaya ni Vladimir na napakatalino naman ito kay Ate Rebecca. Paano nga ba? Rebecca, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si Vladimir mamaya at sasabihin kong bumalik dito si Talia upang manggulo at mag-iskandalo. At dahil nga sa ginawa ni Talia, gusto mo na namang magpakamatay at kinain ka na naman nga ng emosyon mo. Sigurado akong papayag na si Vladimir na makipaghiwalay kay Talia kapag nangyari yun. Napangisi ako sa narinig ko at masaya naman na tumugon si Ate Rebecca. Ang galing mo talaga, Mami. Sa'yo talaga ako nagmana. Pati din ang pagiging malandi at sugarol ni Mama. Nakuha mo din sa kanya, Ate Rebecca. Wala nga talaga kayong pinagkala yung dalawa. Gawin natin yan. Nananabik ako na sumugod ulit dito si Vladimir at pag-uwi niya sa bahay nila nang asungot na si Talia. Papeles ng pakikipaghiwalay ang sasampal sa kanya. Hays, pues, gawin niyo na talagang makakaya niyo. Siguro hanggang dito na lang atang pagmamahal ko sana para sa pamilyang Montejo. Sila ang tumulak sa akin. Kaya dapat lang natalikuran ko na nga sila. Simula ngayon, hindi ko na nga sila lilingunin. Traidor. Masakit pero para lang naman ito sa ikakabuti ko. Parang ampalaya na sa kabila ng mapait na lasa nito. Nagdadala naman ng sustansya sa katawan. Hindi ako ang sinisira nila dito, kung hindi ang mga sarili nila. Siguro dapat ko nang kumprontahin sila. Nasagad na ako at ubos na ang pasensya ko. Lakas loob ko ngang binuksan ng tuluyan ng pinto at matatag kong binitawan ng mga salitang ikakasampal ko sa kanila. Alam nyo, naniniwala din ako na hanggang buhay pa ako. Ang posisyon bilang Madam Toralte hindi mapupunta sa iyo, Ate Rebecca. Dahil sa biglaan kong pagpasok, nanigas sa mga mukha ng mga kinikilala kong magulang at si Ate Rebecca. Hindi nila ito inaasahan kaya nagulat sila at malamang nag-alala ko narinig kong mga pinagsasabi nila. Talia, bumalik ka? Nang nakuha niya magkunwaring wala silang pinag-usapan na masama laban sa akin. Pero ngumisi dahil nga pumasok na ata sa kokote niya ang mga lantaran kong sinabi na hindi niya maaagaw sa akin ang posisyon bilang Madam Toralte. Pangangatawan ko talaga yan. Talaga bang hindi ko makukuha ang posisyon na karapat-dapat lang sa akin? Kailan ka pa naging sakim, Talia? Nakita mo naman siguro at hindi ka bulag na nagmamahalan kami ni Vladimir. Ako ang mahal niya, hindi ikaw. At tuluyan ngang nawala ang maamo at banayad ng mukha ni Ate Rebecca na ipinakita niya nang nandito pa si Vladimir kanina. Ngumisi ako sa kanya. Nanginginig man ang katawan ko sa pinaplano nila laban sa akin pero hindi ako duwag para nga balaan sila. Ilantad na alam ko ng pinagagawa nila. Ikaw, mahal ni Vladimir? Ate Rebecca, nandito lang ang asawa ko dahil ginagawa mo siyang rason para magtangkang magpakamatay. Nakita ko na simpatya lamang ang dahilan na ikinapunta niya dito. Nanghihinayang sa buhay mo at matalino si Vladimir para nga malaman na kahit paano, importante kayo sa akin. Sinungaling!
Kaya kung ako sa inyo, itigil niyo ng kalokohang ito. Kasal na kami ni Vladimir at kakasabi ko palang kanina, hindi ako papayag na agawin mong titulo ko. Hindi yun para sa'yo, Ate Rebecca. Tsk! Talia, bakit nandito ka pa? At ginagawa mo ito sa iyong Ate Rebecca. Wala ka talagang respeto. Nang dahil sa'yo, kamun. Mama, hindi ba itong oras para sumama ako sa plano niyong ginagawa? Narinig ko sinabi niyo na pumunta ako dito at muling nanggulo. Kaya si Ate Rebecca magpapakamatay ulit at tatawagan niyo na naman ang asawa ko. Kapag pumunta ang asawa ko dito, kukumbinsihin niyo makipaghiwalay sa akin. Kawawa naman niya ng asawa ko, parang kontrolado niyo sa palad niyo. Hindi ako papayag. At dahil sa sinabi ko, ang ekspresyon ni Ate Rebecca parang bulkan na sasabog ng disoras. Sino ka para makinig sa usapan namin? Muli ako napangisi sa kanya. At dahil nga sa mga nangyayari, hindi ko akalain na magiging matigas ako para lang ipaglaban ang relasyon namin ni Vladimir. Sana nakinig ako, di ba, Ate Rebecca? At kung hindi ko narinig ang pinag-usapan niyo, hindi ko sana malalaman ang tinitingala kong kapatid ay isang walang hiya. Napaka-peke at nagsusuot ng pagkataong hindi naman nababagay sa kanya. Ate, sanay ako na isa kang war freak, pero kapag magbait-baitan, Talia, saway ni Papa. Sino ka para tawagin si Rebecca ng ganyan? Walang hiya ka? Wala ka talagang utang na loob sa pamilyang nagpalaki at kumukup sa'yo? Sa ginagawa mong ito, naguhukay ka lang ng sarili mong libingan. Na halos lumalabas na ang ugat ni Dr. Walter sa kanyang leeg at noo. Talagang hindi ko na siya makilala. Bilang tugon, mapait ako napangiti dito. Oo, ako ng kontrabida, pero hindi ako papayag na mangyari mga plano nila. Ipinikit ni Dr. Walter ang mga mata upang kumalma, at si Dr. Carlota naman, hinawakan ito sa braso. Umalis ka na, Talia! Shh! Mama, Papa, bakit ba kayo nagagalit sa isang ignorante at walang magulang? At traidor na ngumiti sa akin si Ate Rebecca. Pinagmamalaki nga niya ng husto na wala akong magulang kagaya niya. Mahal naming Talia, para sa relasyon na meron tayo, mas maganda atang pumayag ka na makipag-divorce kay Vladimir. Hindi ka niya deserve. Walang pagmamahal sa pagitan niyo. Bakit? Nahulog ka na ba, Talia? Totoo na ba yung sinasabi sa paligid na ang magiging fiancé ko sana ay nilandi ng isang kagaya mo? Para nga ikaw ang pakasalan niya? Tumigil ka na! Hindi mo kakayanin mga kapalit sakaling hindi ka pumayag. Makipag-divorce ka kay Vladimir. Ngayon din. Gaga, ako nilandi ko si Vladimir? Kailan pa? Habang siya may asawa na yung tao, pinipilit pang magkaroon ng tsansa ang naging relasyon nila sa nakaraan. Nakaraan na yun, Ate Rebecca, at hindi ako papayag. Saka hindi lang ikaw ang may nakaraan kay Vladimir, ako din naman ah. Nangako siya sa akin pero hindi ko yung pinagpipilitan. Hindi ko nga magawang sabihin sa kanya kasi baka nga yung kwento mo sa kanya parang ako pa ang nangopya. Wala na ata ang Talia na malambot pagdating sa nakilala niyang pamilya. Wala na, Ate Rebecca. Ate, alam mo, masyado ka ambisyosa. Sa sobrang pagka-ambisyosa kumapal na pati ang mukha mo. Hindi na tinatablan ng hiya. Subukan mo humarap sa salamin para ikaw mismo makakita. Pagbibigyan kita ng pagkakataon. Kung yun, magmamakaawa ka sa akin ngayon. At baka nga pag-isipan ko pa na ibigay sa yung gusto mo. Ano? Nababaliw ka na ba, Talia? Napakamaldita mo, Talia. Sira ulo ka ba? Nabulalas na sinabi ni Dr. Carlota. Hindi talaga sila makapaniwala sa sinabi ko. Nakakatawa naman tignan ng mga mukha nila. Oo, medyo nga may pagkasira ulo ako. Lalo na pagkatapos ko malantad sa sarili ko ang tunay niyong mga kulay. Kaya may ipapangako ko sa inyo, gagawin kong lahat para mapunta lang sa akin si Vladimir. Asawa ko at manatili ang posisyon ko bilang Madam Duralde. Nakakaingit hindi ba, Ate Rebecca? Tuluyan ko na ngang sinindihan ang pakikipagyara ko sa pamilyang nagpalaki sa akin. Talia, yan ba talagang tunay mong kulay? Si Dr. Walter. Hindi ko alam, Dad. Parang kayo yung nanadya para nga may sumibol na ganito sa aking pagkatao. Talia, huwag kang maging walang hiya. Akala mo hayaan kita na makatakas ka dito ng buhay? Hindi! Tuluyan ang bumalik ang ugali ni Ate Rebecca. Ate Rebecca, sa totoo niyan, matagal na akong nakatakas. Alam na ng buong bansa ng asawa ni Vladimir ay hindi ikaw, kung hindi si Talia Maria Montejo, na mas kilalang Madam Talia Duralde. Saka ako napaismid sa kanila at eleganting ang lumabas sa silid ni Ate Rebecca na hindi sila makapaniwala sa mga sinabi ko. Hanggang sa maisara ko ng pinto at dinig na dinig ko sa labas ang pagsisigaw at pagwawala ulit ni Ate Rebecca. Diyan naman talaga siya magaling. Panindigan niya yan. Sanay na ako.
Spoiled brat na hindi naman talaga bagay sa isang anak ng mga Montejo. Nasa likuran ng pangalan ng pamilya nila. Lubog na lubog sila sa utang. At kung hindi pa ako nagpakasal kay Vladimir, bago pa man malantad ang baho nila, kinakahiya na siguro sila ng lipunan. Nakuha niyo po ba yung phone niyo? Tanong sa akin ng mabait na driver ni Vladimir. Napatango ako bilang tugon dito. Nahanap ko at pasensya na kung medyo nga ako natagalan. Saka pinagbuksan na ako nito ng pinto. At abala na nga akong gumawa ng mensahe para kay Vladimir na hindi ako makakauwi kaagad sa bahay. Dediretso ako kay Kuya Simon at inilihim ko sa kanya kung saan ako susunod na pupunta. Sa klinik ni Doktora Gwen para nga magpa-check up. Nang makapasok na sa sasakyan, naipadala ko na yung mensahe kay Vladimir. Maaari mo ba akong ihatid sa isang home for the agent na malapit sa Golden Street? Nandun kasi si Kuya Simon at may makakausap daw ako doon para nga makapagturo kung sino mga magulang ko. Sige Madam Duralte. Thank you. Pagdating nga namin sa lugar, kaagad ako sinalubong ni Kuya Simon. Nagbibiro pa ito sa ginagawa ngang pagpapapansin ni Ate Rebecca sa asawa ko. Hay naku, may diferensya talagang ulo ng Rebecca na yan. Nanggugulo pa rin sa inyo. Habang papasok nga kami sa isang silid at nakita namin doon ang ilang mga matatanda na abala sa pagbabasa. Ayan siya, isang matandang lalaki. Kaya lang ang problema hindi siya makapagsalita. Nahihirapan at nauutal. Sa tingin mo Kuya Simon, maalala niya kaya ko? Malaki ng pinagbago ko. Anong pinagbagong pinagsasabi mo? Walang nagbago sa'yo, kahit nga isa ka ng Madam Duralte. Lumapit kami sa matanda at kinuha pa namin ang atensyon nito. Umangat ang paningin niya sa amin. Tinitigan kami at halos matagal nga niya akong tinitigan. Tatang, hawak ko sa kanyang kamay. Naalala niyo po ba ako? Hindi ko maintindihan ang sinabi nito ngunit ngumiti siya nang makita ko. Halos maiyak na makita ako at nais nito na yakapin ko siya. Napayakap naman ako sa kanya. Pagkatapos marami itong sinasabi na hindi namin maintindihan ni Kuya Simon hanggang sa parang nahihirapan na siya. Shh! Tang, babalik na lang kami dito at sana sundin niyo lahat ng sinasabi nila para manumbalik ang maayos na pagsasalita niyo. Si Kuya Simon na alam ko rin na kapag pinilit pa naming magsalita, ang biglang napaemosyonan na matanda, baka nga may mangyaring masama pa sa kanya. Opo, Lolo, babalik kami. Lumabas kami ni Kuya Simon sa gusali at bago yun, binili na ng management ng extra special care nga sa matanda. Parang may alam nga ito tungkol sa akin. Hawak ko mga papeles ng matanda. Wala na itong pamilya at kinukup lang din ito ng agency dahil palaboy-laboy lamang ito sa lansangan na tila ba parating may hinahanap. Kuya Simon, positibo ako na may alam si Tatang talaga tungkol sa pamilya ko. Ngumiti ako sa kanya. Ganyan nga Talia, nagginulo nito ang buhok ko. Saan ka na pupunta? Uuwi ka na ba? Kailangan ko bang sabihin kay Kuya Simon ang sitwasyon ko? Hindi, dahil lang kailangan na makaalam muna nito si Vladimir, ang asawa ko. Pasensya na Kuya Simon kung ililihim ko muna to sa'yo. Napatango ako bilang tugon niya sa tanong nito. Mag-iingat ka. Ikaw din Kuya Simon. Saka sumakay na ako sa sasakyan na naghihintay. Tuluyan ang iniwan si Kuya Simon at tungkol naman sa personal driver ni Vladimir at kay Kate para manatili talagang lihim ang pagbubuntis ko. Daan muna ata tayo sa grocery. Magluluto ako ng hapunan namin ni Vladimir. Walang atubili na hinatid nila ako sa grocery. Dito ka na muna Kate, ako nang bahala. Madam Duralte. Napakindat ako sa kanya at ang mukha nitong poker face. Bigla na lamang mahinang napabuntong hininga. Tatawag na lamang ako kapag papalabas na ako. Pumayag na manatili na lang sa may entrance at pumasok na nga ako sa grocery. Gamit ang exit door, nagmadali nga akong lumabas doon at pumara ng taxi. Nang makaupo sa loob, napangiti ako sa aking sarili. Naloloka ako sa aking sarili. Para lang mailihim ang sitwasyon ko, kailangan kong gawin ito. Sa gusto ko nga si Vladimir ang sumunod na makaalam muna sa sitwasyon ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Parang kagaya ka din ni Mami na gusto maraming challenges sa buhay niya. I love you baby. Sana naman walang masamang mangyari sa'yo kanina at nadepress pa ako ng gusto sa mga nangyari. Pero baby, nagagawa ko pa rin ngumiti at ipaglaban ng daddy mo kay Auntie Rebecca. Speaking of Auntie Rebecca mo, sana hindi siya ma-stress kapag nalaman niya buntis ako, kahit paano nag-aalala ko para sa kanya. Pagdating ko sa klinik ni Doktora Gwen, hindi ako makapaniwala ng daming pila. Marami siyang kliyente at mabango nga ang pangalan nito sa mga bata at babaeng mga nagbubuntis. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na siya na lang din ang gawin kong OB, kahit nga kailangan ko pa pumila din at maghintay.
Napaupo ako at isa-isang tinatawag para makausap si Doktora Gwen. Dapat siguro kumuha na rin siya ng iba pang doktor, pero sa kanya talaga ako magpapatingin. Ngunit namalayan ko na lang, sa paligid ko, halos mga buntis ang kasama ko, mga buntis na inaalalayan ng kanilang asawa, nag-uusap upang lumipas ang oras at masuyon nilang chini-cheer up ang kanilang may bahay. Napangiti na lamang ako. Para kasing pinagbibiro ako ng tadhana. Kailangan ko bang kaawa ng sarili? Hindi naman ata, hindi ba? Baby, sana nga maging masaya ang daddy mo kapag nalaman niyang buntis ako sa'yo. Siguro sasamahan din niya akong pumunta dito, hindi ba? Ano sa tingin mo? Napabuntong hininga na lamang ako. Sa totoo lang, baby, maganda naman yung ulit na pagkikita namin ng daddy mo. Hindi yung tipong iniiwasan niya ako kung hindi masaya. At alam mo, bata pa lang ako. Pinangakuan na niya ako ng kasal at pagmamahal habang buhay. Ewan kung naaalala pa niya. At ngayon nakasal na kaming dalawa, nagbago ang lahat. Tuluyang lumala yung loob ng daddy sa akin. Nahihirapan nga akong sabihin sa kanya na nagdadalang tao ako sa'yo. Baka kasi ibang maging reaksyon niya. Natatakot ako. Pero wag kang mag-alala, magpapalakas na lang ng loob si Mami. At soon, pareho tayong makakahinga. Ano ang gagawin ng pamilya Montejo ngayong nag-iwan ng banta sa kanila si Talia? Hanggang saan kaya ang kayang lumaban ni Talia sa mga taong umaapi sa kanya? Sino kaya ang papanigan ng kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.